What's up, guys? Ito ang legendary anime One Piece, episode 1113. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Nagpatuloy nga ang storya sa masaklap na nakaraan ni Kuma, at sa kung saan nagaganap ang kompetisyon sa God Valley. Nagtakbuhan na ang mga alipin para sa buhay nila, kung saan nakabase ang puntos o halaga ng bawat alipin. Kapag pinatay sila ng isang celestial dragon, makukuha nito ang puntos na nakataya sa bawat alipin na tumatakbo para sa buhay nila. At kapag na one hit one kill mo ito, makakakuha ka ng extra bonus. Kapag ikaw ang naging champion, makakakuha ka ng mystery treasure chest. Agad nagsalita si Garland, "Manood kayo, mga bata." Pero sumagot ang mga misteryosong karakter. "Hindi ka namin hahayaan manalo, Garland." Habang ginagawang parang baboy ang mga alipin at pinapaslang ng walang kalaban-laban, maijing nanunood si Saturn, na tila isa itong sports game. Habang ang mga alipin, pati na ang mga bata, ay iyak ng iyak sa kabrutalan ng ginagawa sa kanila, pero walang pakialam ang mga celestial dragons. Isa-isa pa rin silang pinapatay. Samantala, sina Kuma at Ivankov ay maijing nagpaplano upang makatakas mula sa isla. Habang nangyayari ang massacre sa God Valley, lumipat ang storya sa Navy Headquarters, kung saan nagmamakaawa si Fleet Admiral Kung kay Garp na pumunta sa God Valley. Pero hindi pumapayag si Garp dahil tinatamad siya. Nakikiusap si Admiral Kung, pero sinabi ni Garp, "Hindi ba school trip ito ng mga Celestial? Hindi naman natin sila pwedeng pakialaman, hindi ba?" Sabay dinagdag pa ni Garp, "Hindi ba treasure yun galing sa Pirate Island? Sigurado akong pupuntahan nila ito sa God Valley para kunin. Saka marami ka namang mata sa kanila, di ba? Kaya bakit ka natatakot?" Kaya sinabi ni Fleet Admiral Kung, "Hindi natin in-expect, pero baka maging involved dito si Roger." Agad sumigaw si Garp, "Gunggong, dapat sinabi mo agad." Sabay payag na pumunta siya. Lumipat naman agad ang storya sa Pirate Island, kung saan paalis na ang Rocks Pirates. Habang sa God Valley, nagsisimula na ang kaguluhan, ang massacre. Habang nagtatago sila Ivankov, napansin nila na napakaraming marine ship ang nakaikot sa isla. Sabay sabi ni Ivankov, "At obvious naman sa inyo na walang makakaalis sa islang ito. At ang masaklap pa, ang buong isla na ito ay mawawala sa mundo." Sabay sabing, "Ang larong ito ay para ubusin ang mga mamamayan sa islang ito, para mapasa kanila ang mga natural resources natin. At ang 100,000 na alipin ay mamamatay lahat sa loob ng 3 linggo. Hindi ka panipaniwala, di ba? Pero, nasa impyerno na ba talaga tayo?" Pero sinabi ng isang alipin, "Pero pag nakasurvive tayo ng 3 linggo, makakalayo na tayo." Pero sumigaw si Ivankov, "Impossible yun. Lahat ng kompetisyong ganito, walang nabuhay, maski isa." Sumagot naman ang isa, "Bakit binigyan nila tayo ng pag-asa at paniniwala?" Kaya sumagot si Ivankov, "Kapag may pag-asa ka sa puso, tatakbo ka para sa buhay mo. At mas may enjoy nila ito, dahil kapag pinatay nila ang sumukong alipin na wala ng pag-asa, tatamarin sila doon." Sabay sigaw ni Ivankov, "Tumigil ka na sa pangangarap na mabuhay sa larong ito. Kailangan nating makatakas, sa game mismo." Habang si Garland, isang atake lang ay agad nakakuha ng 100,000 points. Samantala, sila Ivankov ay natanggal na ang kanilang posas. Habang si Genie naman ay may ginagawa. Napatanong ang mga kasama niya kung ano ito. Pinaliwanag niya, "Minamanipula ko ang impormasyon, dahil ang tunay na premyo sa kompetisyong ito ay ang pag-asa natin sa pagtakas. Isa sa kanila ay may devil fruit na isa sa pinakamalakas, ang mythical Asher Dragon. At ang isa naman, ang Papa Fruit, ay may kakaya ng mag-teleport ng mga tao, pati sarili niya, papunta sa ibang isla." Kaya sinabi ni Ivankov, "Kapag nakay natin ang isa doon, siguradong makakatakas tayo sa impyernong ito." Pero sumagot ang isang alipin, "Pero imposible ito, dahil nasa gitna ito ng isla. Sigurado akong bago tayo makapunta doon, papatayin na nila tayo." Sumagot si Genie, "Propesyonal ako sa pagnanakaw, wiretapping, at transmission." Sinabi rin ni Genie na noong nakaraang linggo, siya ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa isla. Sabay sabing, "Maya-maya lang, mapupuno ng pirata ang isla dahil sa treasure na premyo dito." Pero bigla siyang naging seryoso at nagsabing, "Pero hindi sapat yan.
Kailangan natin ng sakripisyo para kunin ang atensyon ng Celestial Dragons bilang decoy. Nagyukuan ang lahat, walang gustong magsakripisyo, pero agad nagtaas ng kamay si Kuma, at sinabing siya na lang. Nabigla sila Ivankov, kaya sinabi ni Kuma, masyado akong malaki, at sa tingin ko, mas kakayanin kong makasurvive kaysa sa kanila. At higit sa lahat, ayoko nang makakita ng may namamatay. Kaya naman sumigaw si Ivankov. Ang lupet mo, Kuma, hindi kita hahayaang mamatay. Aalis tayo ng sabay. Isa lang ang laban natin. Habang nakapaikot ang mga marine battleships, biglang bumagsak ang isa sa kanilang mga barko. At nang tingnan nila ito, laking gulat nila, ito pala ang Rocks Pirates. Takang-taka sila. Anong ginagawa ng Rocks Pirates dito? At hindi lang sila ang dumating, napakaraming masasamang pirata ang kasama nila. Isa-isa silang inubos. Sabay sabi ni Rox D. Zebek, wala na kayong magagawa, mga Navy, andito na ako. Biglang nagsibaba ang mga halimaw sa barko ni Rox. Ang halimaw na si Whitebeard, si Stassi, ang reyna ng Amazon, Gloriosa, ang legendary pirate, Golden Lion Shaki. At huwag niyong kakalimutan ang dalawang halimaw, Big Mom at Kado. Andito rin si Captain John. Sabay sabi ni Whitebeard. Ang ganggang na si Rox na yan ay siguradong makakalimutang bakit tayo andito. Tara, siguraduhin nating andito ang treasure. Pero sumagot si Shaki, tumigil ka sa pagpipiling na leader. Paliliparin ko kayong lahat sa langit. Sumabat naman si Big Mom. Kukunin ko lang ang gusto ko, at aalis na agad ako dito. Nag-init din si Kado, dahil gusto niyang kalabanin si Roger. Kasunod nila, nag-init na rin ang buong Rocks Pirates. Agad namang nag-report ang mga Marines. Kailangan namin ng tulong. Malalaking pangalan na pirata ang sumugod dito, at hindi namin kayang pigilan. At hindi pa doon natapos ang peligro ng mga Marines. Dahil dumating din ang future Pirate King na si Goldie Roger. Kasama niya si Dark King Rayleigh, si Scupper Gaban, at ang buong Roger Pirates. Excited na silang makipagbakbakan, habang si Garlang ay naghahanda na ring lumaban, kasama ang mga Holy Knights. Biglang nagkaroon ng matinding Conqueror's Hockey sa buong isla. Iba't ibang halimaw ang naglalaban-laban, at sa isang iglap, halos maging abo ang lahat. Kaya habang nagaganap ang digmaan, plinano na ni Kuma at Ivankov na kunin ang premyo para makatakas sa impyernong ito. Ang mga Marines, sumuko na. Sabi nila, andito si Roger at si Rox, wala ng pag-asa. Mamamatay na tayong lahat, pero bigla silang nabuhayan ng marinig kung sino ang paparating. Sumigaw ang backup nila, ang legendary marine, Monkey D. Garp. Sumigaw si Garp, sabihin niyo sa akin kung nasaan si Roger. Habang nagkakagulo, matagumpay na nakuha ni Kuma ang mga treasure chest. Pagbukas nila, nakita ni Kuma ang Papa Fruit, at si Ivankov naman ang mythical Dragon Fruit. Pero nang kakainin na nila ito, biglang dumating si Big Mom, at kinuha ang Devil Fruit kay Ivankov. At nang kukunin na rin niya ang kay Kuma. Sumigaw si Ivankov, ngayon na, Kuma, kainin mo na, pero kabado pa rin si Kuma. Kaya agad siyang tumakbo at kinain ang Devil Fruit. Sabay sigaw ni Ivankov, nanalo tayo, Kuma, pero bigla siyang tumalsik, isang malakas na hockey ang tumama sa kanya. At ang hamarang sa kanya ay si Saturn. Sabay sabi ni Saturn, isa kang buccaneer, at ang kapalaran mo ay maghirap at maging alipin. Napagdesisyonan na ito simulat sa pool ng kayo ay isinilang. Naglakad si Kuma at sumagot. Ikaw ba, importante ka? Bakit may mga taong importante, at meron namang alipin, simula pa lang ng kapanganakan? Pero kung meron lang sana akong kapangyarihan kagaya ni Nika, mas pipiliin kong iligtas ang napakaraming kawawang tao, kagaya ko, sumagot si Saturn. Yan nga ang dahilan kung bakit namin kayo inuubos. At ang insidenteng ito, bigla na lang nabura sa kasaysayan ng mundo. Hanggang ngayon, isang misteryo pa rin. Lumipat ang storya sa Sorbet Kingdom pagkalipas ng ilang linggo, kung saan inis na inis si Ivankov sa mga peking balitang kumakalat tungkol sa nangyari sa God Valley. Maging sila Ivankov at ang mga kasama niya, wala ring alam kung ano talaga ang nangyari sa isla. Kaya tinanong na lang niya si Kuma, gaano ka pa katagal magdarasal? Sumagot si Kuma, hihingi lang ako ng tawad sa mga buhay na hindi ko nailigtas. Kaya napasigaw si Ivankov, gunggong ka ba? 500 tao ang nabuhay dahil sayo. Paalis na sila,
at nagulat si Ivankov nang malamang may simbahan pala dati si Kuma. Pero kahit papano, hindi pa rin maiwasan ni Kuma na malungkot tuwing naaalala ang nakaraan. Nagpaalam na si Ivankov, pinili niyang maging isang pirata. Nagpaalam na rin siya sa dalawa. Nagpaalam din si Ginny, pero pinili niyang maiwan muna para pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Pagkaalis ni Ivankov, sumigaw si Ginny. Ako na bahala sa'yo, Kuma. Dahil mas matanda ako ang magpuputol ng kahoy. Pero, sablay si Ginny sa mga physical na gawain. Kaya si Kuma na lang ang nagboluntaryong gumawa ng lahat. Agad naman silang nagtulungan para kumita ng pera. Isang araw, habang pauwi na sila at nakabenta na ng kahoy. Excited na sana silang kumain, pero, isang grupo ang hamarang sa kanila at agad sinaktan si Kuma. Kaya nagwala si Ginny at pinagbugbog ang dalawa, na nauwi sa iyakan ng mga takmol na yun. Pero ang kabutihan ni Kuma, kinuha niya ang sakit at paghihirap na nararamdaman ng mga lalaking yun. At nilagay sa sarili niya. Dahil dito, dumami ang naging kaibigan nila. Gabi-gabi, masaya silang kumakain ng maayos. Isang gabi, tinanong ni Ginny, kailan ka naging alipin, Kuma? Sumagot si Kuma, 4 na taong gulang pa lang ako. At masayang sabi ni Ginny, ako din. Kaya napailing si Kuma, hindi ka dapat cheerful kapag sinasabi mo yan. Pero paulit-ulit lang si Ginny, busog na ako, nabubusog na ko, ang sarap kumain. At pagharap ni Kuma, nagulat siya, sobra-sobrang iyak na pala si Ginny. Dito naalala agad ni Kuma ang dati niyang pamilya. At hindi na niya napigilan ang sarili. Umiyak na rin siya, dahil sa wakas, nakalaya na rin sila. Sa impyernong pinagmulan nila. Grabe, guys, isa ito sa pinakamagandang episode. Nakakalungkot, pero may halong malupitang aksyon. Kaya kung na-enjoy mo to, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.